Good morning po again mga kababayan, ma'am sir. Today po is October 10, 2020 po. Day 33 po dito sa ating date series. Merong tumatahol sa atin sa likod. Sandali lang po. Ayan po pala yung tumatahol sa atin. So, hindi ko po napansin. Andyan po pala siya. Ayos naman, di naman yata matapang. So ito nga po, good news na naman para doon sa mga hindi nga po nakapanood mula po ng day 1 dito sa ating date series po. So yan, nakuha na po. Yung kahapon po, ito pinakita po natin yung andito. Yan, kakukuha na rin po ulit yan, sariwa pa. So hindi po natin naabutan. Nakuha na po. So may nakita kasi tayo dito nakaparking na sasakyan kanina. Nag-iigib po ako ng aking pang saing-saing. So para po doon sa mga hindi nakapanood, doon po ako nag-igib. Doon po, doon po yung daanan. Doon, yung dumaan sa sasakyan na yon. Doon po papunta ako doon. So nakita ko po kanina. Madaling araw pa po yan 5:30 po. Pero medyo nag-aagaw na po yung dilim. So nakita po natin may sasakyan dito. Malamang siya nga po yung pumitas, yun po yung may-ari. Kasi yung may-ari po dito, wala po dito. Caretaker lang po yung mga andito dito sa mga resort nila. Yung may-ari po nasa Damam. No, natanong na rin po kasi natin yan doon sa caretaker. Pumunta lang po yung may-ari dito kapag kukuha nga po at may mga iuutos po sa kanila. So ayan. Sayang hindi natin naabutan ulit. Okay. So punta na po tayo sa kabila. Napakalangaw po talaga dito. Kasi andyan po nga po yung sa loob yung kabayo. Kanina yung huni na naman niya, hindi natin na kuhanan yung huni niya. I mean, hindi natin na i-record. Sayang. At ito naman pong aso dito sa ating likod umaalulong. Sabi nga po ng mga matatanda, kapag umaalulong daw ay may nakikita. Sa ganitong tirik na ang araw, may nakikita pa po siya. So punta na po tayo doon sa kabila. Ayan po, no, naririnig nyo, umaalulong siya. So confirm nga po, ito inubos na po nila. Wala na po talaga silang tinira kahit isa. Ito tatlo pa ba? 1, 2, 3. O tama, tatlo pa po ito kahapon. So kinuha na po lahat dito, tapos yung isa doon, so 4 yung kinuha nila. So dito na hilerang ito, iisa na lang po ang meron yung andoon na banda. So ito nakuha na rin. So good news. So palapit na po ang pagtatapos ng ating series na ito. So punta na po tayo doon. Kahilera pa rin ito yung pula. Diyan lang po na banda. So kanila pa rin po yan. So tingnan natin kung kinuha ba o hindi. So yan po, dito na po tayo sa may pula na ang dami pong nalalaglag. Ayan. Parang grapes po. Aha. So, dito din po, kung napapansin nyo po, para doon sa mga hindi nakapanood po ng kahapon na videos po natin. So, kung mapapansin nyo po, ayan, kumunti. Sapagkat, kinuhanan din po nila ito ng 3. So, ang natitira na lang is 4. 2 doon, 2 na po dito. So, ayan po, kinuhanan nila, sariwa pa po. So, confirm. May order po sa kanila sapagkat hindi naman po nila talaga pinipitas kung wala pong order sa kanila. Ayan, so good news, napakanabangan na po nila ito. So ganong oras po pala sila nagpipitas, madaling araw po. Ayaw na rin po kasi nating maglakad-lakad ng ganon madaling araw dahil nasubukan na po nating habulin po ng aso. Delikado po, nakakatakot. Siyempre hindi po natin alam, yung mga asong yan, mga gala po yan, makagat ka po dyan, baka malakas ang rabies po nila. Saka isa pa, baka may nauulol na aso. Kaya nga po, hindi nawawala po sa atin itong baston natin kahit papano, kahit maliit lang po, pang depensa pa rin po. Kahit kasi siyempre matatakot din naman po yung aso at hindi talaga makakaatake po sa atin kung may nakakita naman po siya talaga na baston. Liban lang sa mga nauulol. Sa mga nauulol po na aso, talagang wala pong kinakatakutan yan. So siyempre, sabi ko nga, may baston naman po tayo pang depensa. Ang aso naman po kasi, kapag ka napalo mo po nasaktan, tatakbo na rin po yan kahit gaano po siya katapang.
Liban lang po doon sa ulol ay talagang ikakagat at ikakagat ka. Pero sabi ko nga, paulit-ulit, pangdepensa pa rin po ang ating daladala. So ikutan po natin ito. So ayan po, kung mapapansin po, ang gaganda po ng kanyang mga bunga. Yan pong mga nalaglag na yan. Ano po yan? Hindi po yan bulok. Pero syempre nalaglag na po at asawa naman po sila dito. Hindi naman na po din na pinupulot yan. Hindi po yan bulok. Mga hinog na po yan. Yung mga itim na yan. So kung mapapansin nyo, kahapon wala po ano po ito. Yan. So ganyan karami yung nalaglag kanina sa pagtas po nila. Ayan. Kung napanood po nyo po yung mga last videos po natin, ito sana sasamantalahin na natin na kukunin lahat ito. So ulit sabi ko nga at paulit-ulit na rin at baka makulitan na rin po kayo. Hindi ko na rin po ulit-ulitin pero uulitin ko pa rin pa sa inyo para lang po doon sa mga hindi nakapanood na sabi ko nga na gusto man po nating magdala ng marami po dito sa magtanim dyan sa atin sa Pilipinas pag uwi po natin pero konti na lang po, hindi na po yung sinasabi nating daan-daan. At isa pa, wala naman po tayong pagtatanam ng daan-daan at wala naman po tayong sariling lupa. Nag-aantay pa po tayo ng blessing ni Lord. Ayan po. Hindi nga po, seryoso, siyempre, sakasakali man po na gustuhin nating magtanim po nito, isa hanggang 5 mga puno na lang po siguro dahil natikman nga po natin yung kanyang lasa at paulit-ulit naman na po natin sinasabi na ang nalalasahan po natin dito ay ang tamis lang. Sabi ko nga, kung sa puno din lang, parang puno din ng nyog, magkahalin tulad pero hindi siya parang nyog na nyog. Yan, magkahalin tulad sa mga ugat, ganyan po mag-ugat ang nyog. Maraming ugat pero dito sa kanyang steam mas makinis po ang nyog. So makikita nyo po yung mga nakakita na po talaga at kabisado yung mga puno ng nyog, wala pong makikitang mga ganyan. Yung mga pinagtabasan po yan ng dahon, ito po ang kinaibahan po. Itong pinagtabasan po kasi ng dahon ng dates, hindi po yan nawawala. Kapag kasanyog po, kapag yung pinagtapasan po, yung sinasabi namin palapa, kahit na tinabas mo yung dahon niya ng mura, kapag gumulang na po yun, natuyo na po yun, malalaglag po yun at magiging makinis na po yung kanyang steam. So, safe po at maganda at hindi nakakasugat pag inakyat. Kasi ako po, nung dati kabataan ko po, kahit pinagbabawalan din po tayong umakyat ng ating mga magulang, medyo may pasaway din po tayo at nakaakyat din po tayo, umaakyat din po tayo kapag walang nakakakita. Umaakyat din po tayo sa nyog. So alam natin na ito, ina-admit natin yun na talagang kaya din nating umakyat sa nyog. Pero ito, sabi ko nga, ito, nakakasugat po to. So, hindi natin kayang akyatin to kapag kamatangkad na sapagkat tingnan po, nakakasugat po ito. Hindi po yan safe. So kapag kamatangkad at malaki na po talaga ito, hindi na po talaga kailangan mahirap na siyang pitasin at kinakailangan na po talaga siyang gamitan po ng mga equipment or hagdanan. So punta na po tayo doon sa kabila. So ito nga po, apat na lang po ito. So paunti ng paunti, possible po na baka bukas kunin na rin po ito sapagkat pwede na rin po kasi ito lahat pwede na. Sabi ko nga po na kaya po siguro hindi talaga nila kinukuha dahil wala pong mapagbentahan dahil sabi ko nga po sa mga last videos po natin sa mga hindi pa lang po nakapanood, sabi ko nga po na dito napakarami dyan pa lang po sa mga tabi-tabing kalsada. Sa mga Center Island po ito ang kanilang tinatanim. So, tulad nga po ito, yan. Tabi po ng mga resort po nila. Sa labas po ng resort lang nila ito. Yan, dyan po. So, ganyan po karami dito. Yung mga tabing kalsada nga po, yung mga island na yan, sa mga sentro ng kalsada, yan po yung tanim. So, free po para sa lahat po yun. Kahit sino po ang magpitas doon. Kaya, ito po nga talaga, pagka gusto mong magbenta, kinakailangan mong kumontak muna ng buyer. So punta na po tayo doon sa kabila at medyo napapahaba na po ang ating kwentuhan dito sa ating pulang dates na ito. At sana naman po ay magtagpo ulit. Sa kahapon po, good news naman, ayos naman. Pinanood ko din po yung ating video dito sa dates 31 po, 32, ito ay 33 na. Nagtagpo naman po yung ating ginawang pag-film doon sa ating video at audio. So good news at
thank God naman at hindi nasabotahin itong cellphone. Kasi minsan po talaga nagluloko ating gamit. Pero sa kasamang palad, yung ating na-share na pagluluto po ng saluyot, yun ang naano po, hindi nagtagpo yung ating sound. At hindi po nagtagpo, kaya wala pong, hindi na po na-record din yung ating yung pagpapaalam po doon. Nakat na po yun. Isa pa, kung napanood nyo po, iba po, hindi to po talaga nagtagpo yung ating audio doon sa video, kung mapapansin nyo po. Doon lang po sa mga nakapanood. So, yun po yung sinasabi ko na diferensya nitong ating gamit. Nagluloko po. So, ikutan po muna natin ito bago tayo umalis at pupunta po na po tayo doon sa kabila. Ayan. So, ayan. 1, 2, 3, and 4. So, 4 na lang po yung natitira dito na madadalang na ng possibility. May posibilidad na bukas din ay kunin na rin po nila ito. So, punta na po tayo doon sa kabila at magbabalik tayo dito ulit bukas para i-check. At kapag nakuha na po talaga lahat ito, syempre naturalmente, ititigil na rin po natin ito at maghahanap-hanap pa rin po tayo at tabayanan nyo po. At marami pa naman po tayong ma-share sa inyo dyan sa ating paglalakad. Sabi ko nga, ito ay ating lakad at nadaanan nga natin ito sa ating paglakad-lakad. Kaya ito ay ating sinishare sa inyo. Ayan, one last look. So, punta na po tayo sa kabila. So, ayan nga po yung cactus na parang plato. Ito yung abyang maliit pa po. At ayan nga po, si ako. Ayan. So, mataas na po kasi ang araw kaya kita po. Pero hindi pa naman siya gaano mainit dahil malamig na po yung simoy ng hangin. So, ayan yung kangkong. At ayan pa yung isang kangkong. At andoon pa yung ibang kangkong. At andyan din po ako. At andon pa po yung iba. At yan nga po din yung mga magaganda yung nasa loob. Yung 7 puno po yan. Ayan. 7 puno po yan na magaganda ang kanyang bunga. Ayan. At hayun pa. At ito pa. At syempre meron pa po dito. Ito yung sinasabi natin na napakalalaki po talaga at napakararami. Palibot po yan, yung dalawang yan. So ito yung pinaka malalaki po sa mga 7 yan. Ayan po. In fairness po kasi talaga nakakainggan po talaga. Ang gandang tignan po. Ang ganda. Itong mga bunga niya, ang ganda lalo pagka medyo maliit pa po. Napakaganda at pagka nalalapitan mo po. Maganda, nakakainggan yung pitasin at kainin na parang napakasarap niya. Ito, talagang literal naman to, talagang masarap siya dahil na napakatamis. So, sabi nga po ng iba, may masustansya naman daw po ito. Hindi ko po alam. Hindi natin alam kung anong talagang makukuha dyan. Hindi na po tayo nagsa-search. Pero try nating mag-search. Kung ano po talaga yung makukuha dyan. Pero sa lasa po natin, tamis po So, yun po yung nakita nating hindi maganda. Yung kanyang tamis. Ito yung kanilang mga litos. Maliliit po sa camera pero dito sa malalaki po ito. Halos isang dangkal ko na po. Ito po may bago silang itinanim pero hindi ko alam kung ano po ito. Baka ganito siguro yung litos kapag maliit pa. Ayan. Litos din po siguro ito. Na maliit pa. So marami po ito hanggang doon sa kabila po. 3 po yan. Kasi nga po, ito yung nauna na.
So 1, 2, 3. Tama, litos na nga din po ito. Ito yung nauna na. So hinarbis na po yung nauna. Tinamnan po ulit. So isa, dalawa, maximum po dito. Baka 2 buwan lang hanggang 3 buwan eh. Kasi ano lang po naman kasi sinasariwa yan. Kailangan sariwang-sariwa pa po yung dahon bago pitasin para mas masarap. So ayan, dito na naman po tayo sa malalaki. Malalago talaga yan. Kung lalapitan po natin, malalaki po talaga yan. Halos isang dangkal ko na po. Sa camera maliliit lang po siyang tignan kasi dikit-dikit po, kaya parang maliit lang po siyang tignan, pero marami po yan, malalaki po. At sabi ko nga, ito yung mga hindi nakapanood sa mga last videos po, dati po lahat po yan meron. Ayan, papansin nyo yung isa na lang, bali 1, 2, 3, 4. Dito sa hilirang ito po, 4 na lang po meron, at sa bandaron ikukunti na lang. Although talaga nung mula day 1 po nating pag-ano po dito, ikunti talaga yan. Pero sabi ko nga, inuunti-unti na rin po nila na kinukuha. Tulad nito, inuunti-unti na rin po nila ito. Halata po eh. Halata po. So sa tansya nga po natin, 1 hanggang 2 buwan lang po ito. At kukunin na po nila. Yung ano lang kasi pang ano po ito eh, pangkain. Pero kapag gusto nilang pagbutuhin, pagbubutuhin nila yun. Separate po yun pagtatamnan. Pangbuto po yun. Pagugulangin talaga. Pero ito pangkain lang. So malamang sa malamang, sabi nga natin doon sa mga last videos po natin, mga maximum na lang po siguro ng 2 to baka 2 weeks na lang po ito talaga. Kukunin na po talaga lahat ito para ibenta or baka kainin na rin nila. Pero sa bagay, ilagay lang naman po nila sa ref ito. Tatagal ng 1 linggo naman ito. Pero mas maganda po yung sariling yung sariwang pitas. Tapos kainin. Yun ang pinaka masarap. Kaysa yung iimbakin pa sa ref. So, yan, hindi po natin ikakat. Sabi ko nga po, yan. Nakuha na mo rin po nila yung iba. Kasi, ayan. Ayan po, tinamnan na rin po nila ng panibago. Sa mga dati pong sa mga hindi po nakapanood po dati. So, dito tayo nag-film dati. May duwan po dito yung may-ari. Ayan, binukas yan. Napakabait po ng may-ari. Pinipilit pa po tayong pumunta po tayo sa loob at dyan po tayo mag-film. Nahihiya naman po kasi tayo, kaya tinanggihan na rin po natin. Pero na-appreciate naman po natin yung kanyang pagkaano po sa atin. So napakabait po yung may-ari dito. Mabait, Saudi po. So yan nga po, bago po yan, panibago po yan. Ito panibago din ito. Ayan. So ito yung hindi natin i-post. So ito yan, karugtong po yan. At ito magkakarugtong. Lapitan po natin yung at marami po yan. Ito bago pa rin po yan. So mapatatagal pa po yung ating pagpapabalik-balik po dito. Ayun, marami pa po doon. At ito napansin po natin nung mga nakaraan, kaya hindi natin nilalapitan ito. Kukunti pa lang ito na maliliit pa. Ang bilis pong lumaki Nasa 1 linggo pa lang po yata to. I mean, nung hindi natin pinapansin nung binubidyo, nag-film to tayo doon sa kabila. Ayan po, ang lalaki na po. So, nakikipagsabayan na rin po siya. So, nasa 2 weeks na rin po ito. I mean, 2 weeks to 3 weeks harvestin na rin po ito. Kasi nga sabi ko nga po, mas masarap po ito pagka berdeng-berde pa lang, pag hindi pa po magulang. Kasi kapag magulang na po mag-iiba na rin yung lasa ng kanyang dahon. So mas masarap po kapag medyo sariwa. Ganda po. So ito nga po yung sinasabi natin na kapag makabili tayo, tatanim din po natin doon sa ating garden at pagbubutuhin po natin kasi wala po tayo. Well, dito, dati po sa Mekwa,
Albaha. Nung andun po ako, may mga bilihan po talaga ng mga buto-buto eh. Ng mga, ano. Pero dito kasi hindi po kabisado. Saka isa pa doon, nung nasa ibang company po tayo, may sarili po tayong, may issue po sa atin eh. May issue po sa atin na sasakyan. Naging OIC po kasi tayo. May issue po sa atin na sasakyan. So, yun po yung ating ginagamit. Dito po wala. Mahirap pong humiram ng sasakyan. Ayos naman, nagpapahiram naman. Pero syempre nahiya naman po kasi tayo. Hindi talaga kasi issue sa atin. Ayan. So sabi ko nga magpaparami din tayo nito. Magtatanim tayo doon kasi may yung mga napibili po sa mga palipalengke din. May mga ugat-ugat din. Yung iba may ugat-ugat, so pwedeng itanim pa po yun, pwedeng buhayin pa po yun. Yun na lang po yung ating pagkukuhanan ng buto. Sabi ko nga wala naman po tayong mapagbilhan dito. Hindi natin alam kung saan yung mga bilihan dito sa Damam area. Magpabuto na lang po tayo. So, sana po magtagpo itong ating sound ulit. So, punta na po tayo doon sa kabila. At pag push ko nito, sana nag-push din yung kanyang, sana nagtagpo yung kanyang audio sa video. So, ito po, bihira po nating makuhanan dito dahil lagi pong tambayan ng aso po dito. Nagagalit po yung mga aso kapag kinukuhanan natin. Tumatahol. Strict daw parents nila. So ayan po kasi yung mga lagay ng mga pagkain po nila. Ayan. Hindi po alaga wala pong may alaga sa kanila. Pero yun nga po, sa mga hindi nakapanood sa mga last videos po natin. Sabi ko nga po, yun ang nakita nating kagandahan sa kanilang ugali. Yung mga tira-tara po nilang mga pagkain, hindi po tinatapon na sa basurahan yun. So basta-basta. So nilalagay po nila yan dyan. Yan. Sa bakabagantang nito para makain po ng mga hayop, ganyan nga, mga aso, pusa, mga ibon. So yun po yung nakita po nila nating magandang ugali. So yan po, naglalagay po sila ng mga inumin. Naglalagay po sila ng pagkain, meron din pong inumin andon. So ganyan po sila kababait. At ang dami pong mga ibon dyan, dami. Naririnig nyo po ba yung mga huni na yan? Bukod dun sa jackhammer mga ibon po yan. Yan. Dami po dyan. Kasi masukal po yan. Yan yung sinasabi nating aguo. Tapos ito yung sinasabi nating tanubong. Yan. Masukal po dyan. Kaya maraming namamahay po dyan. Hindi lang po mga ibon, nasari-sari po. Kaya nakakatakot din pumunta po dyan. Yan, yung mga ibon. So punta na po tayo sa kabila. Ayan, at para mabuo po itong ating series, so kinukuhanan po natin itong abuyaw na sinasabi natin. Yung ito nga pong abandonadong resort po dito. Na kung napapansin nyo po, ayan po, mga isa lang po, hindi mga, may jackhammer po na anong tawag dito? Siya na po, dinidemolish na po itong kanilang resort po. So mamaya-maya po ng onte, kukuhanan po natin yung loob. So yan, para po mabuo po nga po itong ating series. Kaya po, hindi nga po talaga maganda ito. Dahil sa napabayaan, hindi po talaga siya napabayaan, kundi talagang naabandona. So puntahan natin ito. Ito po yan, dito tayo sa loob. Yan. So, naano na po ito. Yan. Abandonado na. Binubungbog na. Kinukuha na yung mga aywa! Kinukuha na po yung mga bakal. Sayang naman din po kasi yung mga bakal, bibenta po nila yan. Oops, galit po sila. Wala po galit sila. Yung isa pala sinasabihan niya na itabi yung bakal. Ayan. So ayan po.
Akala ko kanina doon sa loob galit sila, hindi pala. Ang sinasabihan niya po yung isa na itabi niya po yung bakal kasi sisigaw at sisigaw po talaga sila dahil maingay po maingay po yung jackhammer. Kaya magsisigawan po talaga. Oops. So ayan, tabi-tabi dito na po tayo magtatapos. So kumpletuhin pa rin po natin ito para makumpleto naman po yung ating series. Nasabi nga po natin tuyo, kaya ganito po yung kanyang kinalabasan po. At isusunod po natin pagkatapos nito sa series natin, sa this series ay yung ating papait nga mini garden. Ayan, so tuloy-tuloy po kasi yung ating pag-film. Nakagiwan po kasi natin paggising natin ng alas 3 po ng madaling araw, exercise na po tayo. At pagkatapos po nating mag-exercise, actually dati po madilim pa lang nag-film na po tayo, so disadvantage po yun. At matilim pa po at yun nga po, talagang disadvantage at hindi po talaga maganda dahil hinabol po tayo ng aso dahil sa madaling araw na yun. So nadala po tayo, hindi na po natin inulit. Kapag tapos po natin ng exercise, nagpapahinga tayong konti, minsan kinakausap po sila misis. Tapos kapag sumikat na po yung araw, saka tayo nag-film at pag dire-diretso na po yun. Kailangan po kasi kailangan. So dire-diretso na po natin ito. Sunod-sunod para dili naman po may share po kami sa inyo. So dito na po natin ito tatapusin po. Maraming salamat po sa panonood at pag-join sa ating lakad. Hanggang sa muli po. So today is October 10 po, 2020. Day 33 na po dito sa ating date series po. So maraming salamat po. So hindi na rin po ito magtatagal sapagkat yung naipakita nga po natin kanina na unti-unti na pong kinukuha po lahat. Yung talagang nasa labas na magagandang mga dates po. So kapag nakuha na po yung lahat, so titigilan na rin po natin ito. So nakaisang buwan na rin po tayo mahigit. So marami na po tayong na-share sa inyo, mga sari-saring kwento at naipakita na rin po natin sa inyo ang kabuuan ng puno at kung paano mamunga ang iba't ibang klase ng beds na ito. So maraming salamat po sa pag-join ulit sa ating lakad. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat. God bless po to everyone. Bye bye po, hanggang sa muli. Ingat at paalam po.